Maayong gabi, Davao City, Southern Mindanao. Sa bantang dapit nga mabot ning atong pagsibya, alang Miyerkules mga higala, pit sa 17 sa bulan sa Abril. Lain na sab nga higayon mga higala nga mag-uban kita alang sa tong programa sa kahanginan nga naglaraw nga maghatag og katin-awan sa mga katungod natong mga huwana ug huwan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Chef Fiel, makiguban na sab kaninyo sa usa ka takna sa tong paghisgot-hisgot sa mga hinungdanong issue sa atong o mga init nga issue sa atong panahon karon. Ni atong Lunes mga higala, doon na napuy akong panghitabo nga mitayog sa Amerika, no, katong hitabong pagpamomba dito sa Boston, Massachusetts. Diin gibalita nga nibusikad ang duha ka bomba atol sa tinuig nga aktibidad nga gisalmutan sa libuan ka mga Amerikano, katong gitawag nga Boston Marathon. So kaning maong aktibidad mga higala ginahimo na dito sa Boston, Massachusetts kada ikatulong Lunes sa Abril, no, atol sa gitawag pud nga atol sa pagpahigayon pud nila og katong Patriots Day, katong sa ka-holiday katong mga higala isip pagpasidungog nila, no, sa yung mga patriotikong Amerikano nga nisangka sa giyera sa ilang kasaysayan. Pero gawas nga kining gawas ani nga katong holiday celebration atong adlaw, isa na gyud ni ka tradisyon para sa mga Amerikano mga higala ang Boston ang marathon, no. Mo gani nga hinungdan nga daghan kaayo ang nisalmot sa maong activity ug gani ni atong higayuna doon na daw yung mga gibanaba ng 24,000 kapin, no, nga mga runners, no, kining miapya sa lumba sa dagan, no. So ang nahitabo mga higala, gipabusikad ang bomba sunod-sunod dito daw gyud mismo sa finish line. Ug tungod niini mga higala, tulog gyud taon ka kinabuhi ang nakalas, apil na ang 8 anyos nga bata ug nasa 170 no ang mga naangal. So usa jud kato ka manghimhig na pud nga panghitabo, no, nga angay lang jud nga kondinahon, no. Pero dili tingali sa paagi nga susama sa gihimo sa mga opisyales sa nasod sa Amerika karon, especially si President Obama, no, nga ug ang mga ubang opisyalis sa Federal Bureau of Investigation or ang FBI, no, nga mugawas mo gud base sa ilang mga giluwatang pamahayag nga gihimo na pud nilang rallying call, kumbaga basehan na pud, no, nga nanawagan sila karon og hunt down sa mga terorista, quote unquote, no, asa mang bahin sa kalibutan ug ang US syempre ang maoy manguna. So mo matay problema ani nga pag hunt down, kaingon nga pag-hunt down sa mga terorista, mga higala, no. Pero ang problema lang manggudya kay daghan tag kasinatian diri sa tong nasod nga daghang naangin anang istorya sa Amerika nga na sila himuon na pud nga paglunsad og mga operasyon para pangitaon ang mga terorista. Unya bisan kita diri sa Pilipinas, bisan hisgutanan na nga nakainsulto na ang Amerika sa ato ang soberanya, pagkangalan nga mo-cooperate sa ilahang pagpangita sa ilang mga giilang mga terorista, hala libre nga gipasulod nato sila diri sa ato ang nasod para maglunsad og mga war games. Pananglit lang mga higala katong hitabo dito sa September 2011 nga bombing, no, sa Twin Towers dito sa Manhattan, New York, no. Diin human atong panghitabua ang Pilipinas, apil kita sa katong gitawag US War on Terror kay si GMA kuan mapud aliado mapud ni George W. Bush ni adto ni cooperate pud gusto pud siya mo i-cooperate gid siya no sa panawagan ni Bush nga bukod sa mga terorista. Mutong na angin ta sa maong aksyong militar sa Estados Unidos ug sa atong kasinatian sa ilang paglunsad og maong mga aksyong militar diri sa atong nasod, daghang mga Pilipino ang napagan, no, nga gi-charge lang sila tong mga giingon nga quote unquote terorista kuno. Daghan pong mga sibilyan ang napagan sa proseso. So ang point lang siguro mga higala, no, nga dili nato gusto ngayon ana na pud ang mahitabo, no, gamiton nga rason na magsige na pud anhi ang mga tropang kano sa Pilipinas nga okay lang, free ang ilang entry diri sa tong nasod, walay tulbagon kung galing makasala, no, sama ning mga issue sa balikatan exercises nga karon init na pud ang issue karon tungod kay atul man pud karon panahon ng mga higala nga dunay gipahigayon na balikatan exercises. So ato ang klaro ani nga istorya gikondina nato ang maong niluog nga hinumuan. Pero nung ka nga magpauto na lang puta sa US nga moapil na lang puta sa ilang kausa nga pagpakitaan ng ilang kalaban nga
di na to kalimtan no nga daghang katraso ang Estados Unidos sa atoa. So munang bantayan nato ning reaction sa atong presidente nga si Presidente Aquino human aning maong paghitabo sa Boston, Massachusetts kay basin madalahig na puta aning giyera sa US no nga gawa sa wala tay labot pili ang suportahan kay tinuod gigamit lang gid niya nga rason para mas maka-expand ang kasayang military o economic power o mas mahimo pang mas mahimo pa siyang gamahanan ni nasod no at our expense or murag sa katapusan kita gihapoy maalaot. So nindot man tayo hisgutan pa katong detalye nini mga higala pan magahinang kita gigayon no sa sunod siguro programa nato para hisgutan og mas mapalaluman pa kining hitabo sa Boston, Massachusetts. Apan alang karong gabi una mga higala hisgutan nato ning dako kay nga sa gubangunon sa nasod no usa ka bulan na lang ang taliabot kining May 13 elections. So April kuha naman yun, 50, wala isa ka bulan mga higala, election na yun. No? So, kataliwala man gud sa gipagula sa COMELEC, nga pertena niyang paningkamot karon nga magbaton og mga reforma sa election, no? Daghan pag mga angay tan-awunon, no? Mga angay dapat tubagon sa COMELEC, tungod kay dinhi nakasalalay itong katungod sa mga Pilipino, no? So, sa ka-election nga, tinud-anay nga magdala sa tingog sa katawan. So, para karong gabi una mga higala ang atong hisgutan, no? Kung makasiguro ba ta sa usa ka limpyo, masadigan o tinuod nga magdala sa tingog sa katawan nga eleksyon karong umaabot nga May 13. So, alang sa atong paghisgot mga higala, ako nang ipaila-ila kaninyo ang atong mga bisita live dinhi sa studio karon. Kauban nato no ang gikan sa academe no nga usapod sa miyembro sa election watchdog nga kontra Daya no si Professor Aya Ragrahyo usa ka anthropology professor sa University of the Philippines. Magandang gabi po sa iyo, Ma'am. Ma'am Aya na lang. No? Sige. Magandang gabi rin sa iyo, Miss Che. Okay. Tapos kasama din natin, maginagalog ta karon mga higala, no? Kay okay, wala pa di ay. Sorry. Natay wala na pindot. Otro na dato ipadungog si Ma'am Aya. Pasensya na Ma'am Aya. Medyo wala tayong napindot pala nun. Okay na? Sige, okay, magandang gabi sa inyong lahat at sa iyo, Miss Che. Okay. Kasama din natin si Mr. Kim Gargar, no? Sa ka-IT expert o siya po ang national spokesperson sa kontra Daya. Magandang gabi sa iyo, Mr. Kim. Gabi. Welcome. Okay. Si Mr. Kim, medyo okay lang siya mag-Bisaya. Pero manikamot ang mga higala nung mag-Tagalog. Sikapin ko kahit na ang hirap talaga para sa akin na managalog na kasi laking talaga Bisaya talaga yung aking lingua franca. Sige, pasensya rin no, sa mga nakikinig ngayon no, dahil hindi ako tubong Mindanao no, tubong Maynila ako, pero nakakaintindi naman ako ng Bisaya, kaya go lang tayo. Sige. So, sa way pag langay-langay mga higala, no? Ato na ning pangutanon ang atong mga guests, no? Kasi ngayon, sinasabing home stretch na daw to the May 13 polls. Kasi isang buwan na lang, no? Diyan na talaga ang eleksyon. Sa tingin ba natin tama ba yung pinagkakaabalahan ng COMELEC ngayon sa yugtong ito ng election period? Bale, Che, no, marami pa rin kakulangan doon sa ginagawa ng COMELEC ngayon, no, dahil nakikita natin na yung election ngayong 2013 ay mukhang wala siyang ipinagbago, no, wala siyang, there is nothing new with this year's elections doon sa mga nakaraan na eleksyon. At alam natin na yung mga nakaraan na eleksyon rin ay markado ng dayaan, no, ng violence, no. Nakikita natin na yung trends ay patungo rin doon. For example, marami pang pagkukulang ang COMELEC sa usapin ng party list system. Dahil alam natin na recently ay merong bagong desisyon yung Supreme Court na re-qualify ang mga na-disqualify na party lists na hindi naman talaga nagre-represent sa mga... Yung COMELEC kasi, noon pa man ay talagang dininaw na niya kung ano ba talaga ang marginalized sector na karapat-dapat isama sa ating party list. So ngayon, parang nagmamadali tuloy sila na parang anong gagawin dito sa bagong
desisyon ng Supreme Court, no? Ngayon, kung sana ay nag-concentrate sila sa paglinis talaga dun sa party list system natin noon pa man, at hindi sila nag-focus sa mga ibang medyo trivial na issue, no? Kagaya ng mga disqualification cases na base lamang sa mga maliliit na bagay such as maling pagpo-postering, no? Napakaliit na bagay yun kumpara doon sa doon sa malawak na sistema ng pagkakamali sa party list sa party list elections, no? Maliban pa doon, syempre, isa pang napakalaking responsibilidad ng COMELEC is yung pag-e-ensure na yung machinery, yung figurative tsaka literal na machinery para sa ating eleksyon ay magre-reflect talaga ng accurate results, no? Yung tinatawag na automated election system. Pero hanggang ngayon ay marami pa ring mga issue na lumalabas mula doon sa automated system na yun, no? Kaya pwedeng magdagdag si Mr. Kim Gargar dahil siya ang ating IT expert. Mas alam niya yung mga technical na usapin tungkol doon. Oo, sige daw. Kasi paano ba sa monitoring natin ngayon, ano na ba yung ginagawa ng COMELEC tungkol dun sa mga PCOS machines, ano ba? Bali sa Contradaya, maraming mga obserbasyon at saka may ebidensya din na mapalpak yung 2010 automated election system. Kung maaalala natin, yung 2010 na election is yung first pinakaunang automated election sa nasod. So, dahil first siya, siyempre, ma-expect natin na nung 2010 may mga palpak pa, no? Kasi unang... Ang daming glitches nun. Kaya nga, siya yung dami talagang palpak. Pero, yung Contradaya at saka iba pang mga concerned na mga groups, nagreklamo na sa COMELEC na nag-file ng recommendations na ano yung mga dapat i-improve at ayusin doon sa sistema ng automated election. Ano nangyari doon sa mga final sa COMELEC? Di ba dapat based lang doon sa ang daming kapalpakan sa 2010 elections, dapat hindi na pinag-iisipan na Smartmatic na naman? Oo nga. Ito nga yung problema 2010 pa yon, 3 years later, walang ginawa yung COMELEC. Inupuan lang niya yung mga recommendations sa reklamo. Kaya itong 2013 automated election system is uulit lang yung 2010 election. Kung ano yung mga kapalpakan noon, mauulit din ito. Expect natin na mauulit ito sa 2013 election. So, walang assurance na may pagbabago dito? Kasi kung pinakikinggan ko si COMELEC Chair Brillantes, sabi niya, mas improve daw ngayon na automated election system ang 2013 kasi marami daw silang introduce na pagbabago. Well, hindi naman niya dinidetalya kung ano yung pagbabago. Hindi yun totoo sa totoo lang, walang ginawang pagbabago. Yung laging inuulit-ulit ng COMELEC, may recommendation, sinasabi nila okay na, may binabago sila. Pero hindi nga, yun nga, tama ang observation na wala silang dinidetaling pagbabago. Kasi ito wala talaga. At based sa pag-aaral ng mga IT experts, computer scientists na concerned dun sa resulta ng election, wala. Bigyan kita ng example, yung voter assurance na ang binoto mo ay yun talaga ang babasahin ng makina. Wala tayong assurance, wala tayong kasiguraduhan kasi dinisable ng COMELEC yung function ng machine na mag-print siya noong sabihin natin parang resibo na kapag binasa yung balota ay sasabihin ng makina, i-print niya yung kanyang boto. Walang dinisable yun. So, hindi malalaman ngayon ng botante kung yung makina ba yung basa ba ng makina ay yun nga yung nasa balota niya. Walang assurance. At maraming mga palusot yung COMELEC tungkol dyan. So, marami pang mga functions na dapat sana kung ginawa lang ng COMELEC ay kahit papaano magiging credible itoong automated electronic election natin. Pero dahil hindi niya ginawa yun, yung credibility nitong election talagang halos wala. Sige, so tanungin ko rin kayo tungkol sa observation natin sa campaign period bago tayo
detalye, alam ko marami pang dapat pag-usapan tungkol dito sa AES, no? Yung Automated Election System. Pero as of now, yung kasama natin sa nagsisignal na magko-commercial break daw muna tayo. Tapos balik ta mga higala, no? Human lamang niining pipila ka pahinumdom, ayaw ka mapagbiya. Kita sa ato ang diskusyon, kauban gyapon nato si Professor Ayara Grangio, no? Sa Kontradaya, Southern Mindanao, o kauban usab nato ang national spokesperson nga sa pagka IT expert sa Kontradaya, no, nga si Mr. Kim Gargar. Ang atong isgutan mga higala kung makasiguro ba ta sa usa ka limpyo, masaligan og tinuod nga magdala sa tingog sa katawhan nga eleksyon karong umaabot nga 2013. May usab kamo mo padangat sa inyong mga opinion mga higala mahitungod niini pinaagi sa pag-text, no, sa ato ang hotline na 0930-240-7128. Atong usbon mga higala, 0930-240-7128. Alright, so patuloy natin yung discussion. So, naitanong ko yung kumusta ba yung naging takbo ng campaign period so far. Nagsisimula siya noong February 12 for the national candidate at saka noong March 29 lang ng mga local candidates. Tingin ba natin na-achieve ba ng COMELEC yung objective nila na i-ensure na patas ang labanan sa election, no? Kasi may set of rules sila na sinasabi nila, dito talaga sila no i-implement para sa mga kandidato during the campaign period. Sige. Kung usapin yan na kung naka-implement ba sila ng patas na kampanya, na campaign period at patas na election sa darating na Mayo at 13, no, masasagot natin na hindi. Dahil yung mga bagay na pakorap dun sa sistema ng election sa Pilipinas is still with us. No? Nandito pa rin hanggang ngayon. No? For example, yung violence, meron na tayo mga more than 20 election-related violence na mga insidente na reported throughout the Philippines, no? Na kahit na hindi siya nakaka-land sa national na news, mga incidences pa rin to ng elections, kahit na sabihin natin na local elections lang naman yan, local na problema lang naman yan, hindi natin pwede pa rin i-afford na hindi pansinin yung mga yan. At normally din, yung ganyan na mga small town violence, election-related violence, syempre may kinalaman din yan sa mga malalawak na usapin ng paggamit ng guns and goons, no? Tinatawag na guns, goons, and gold, no? Na nakatali rin sa usapin ng mga political dynasties. Alam natin ngayon na hanggang ngayon ay talamak pa rin ang mga political dynasties at the local level and at the national level rin, no? Tingnan natin, for example, kunwari yung mga tatakbo sa Senado, marami dun sa mga kandidato natin ngayon, alam natin ay either kapatid o kaya anak, no, ng mga taong naging senador o hanggang ngayon ay senador. So, yung ganyang trend sa national ay, syempre, makikita rin natin sa local. So, wala ring pinagbago na yung mga dynasties at mga pamilya na nasa poder na, syempre, gagawin nila ang lahat to stay in power, including resorting to violence. And of course, using money, no? Whether it's their own money, kung sabihin nila yun, or pera ng bayan, may access kasi sila sa mga ganong klaseng resources. So, yung... Diba dapat may cap kung magkano lang dapat gagastusin ng isang kandidato sa election? Pagkakalam ko, kung hindi ako nagkakamali, yung national candidate, 3 pesos? Tama ba? Bawat isang voter? Bawat isang botante. Pero, so, babalik tayo sa usapin ng kung ginagawa ba talaga ng COMELEC yung kanilang duty. Sila dapat yung nagmo-monitor niyan. No? Madali lang naman i-estimate rin kung magkano yung mga ginagastos ng mga kandidato, no? Kung ano yung mga gastusin sa materials, etc. Pero syempre, alam rin natin na marami rin mga under the table na mga transactions, katulad ng vote buying, no? So, na hindi na sasama dun sa complete na calculation ng ginagastos ng
kandidato, no? So, nag-fail talaga yung COMELEC dun sa mandate niya to monitor these things properly. Kaya dito pumapasok yung mga organization katulad ng Kontradaya dahil kung yung mga ahensya mismo ng gobyerno ay nagkukulang, talagang napupunta sa mga mamamayan at sa mga volunteers na sila rin yung mag-monitor ng sarili nilang mga boto. May nabasa akong statement kasi na tinutukoy nila na yung isa daw sa mga violators daw ng hindi man overcome yung sumobra na sa airtime ng pangangampanya ay yung bayan muna daw. Hindi, yung si Senator Teddy. Oo na. Teddy Casino. Nabasa ko nga yan. Diba? Oo. Yung si Teddy, number 5 daw siya doon sa top spender, no? Top spender. Pero ano nga siya nakakatawa. Kasi kung titingnan natin, kung nanonood kayo ng television or nakikinig kayo ng radyo, before pa nung actual campaign period, 'di ba? Kung sino-sino na yung naririnig natin sa Kaya yung itong rule ng COMELEC sa pagsabing may cap, palpak ito, madaling lusutan, no? Madaling nalulusutan ito ng mga nangangampanya ng mga kandidato, at yung count lang ng COMELEC is bias. Hindi niya nakakount yung buong gastos ng isang party o isang kandidato. Kasi hindi naman madalas makikita yung mga ads ni... Meron ba? Meron... minsan magtatanong ka nga, meron nga bang ad, TV ad, si Teddy? Kasi yung makikita mo lang sa TV ngayon, yung mga Team Pinoy. May nga sila itong si Teddy Casino, tumatapong senador, may sinasabi sila na yung ad daw niya, nakakatawa, na ay parang endangered species. Na kapag nakita mo sa TV, ay swerte ka na. Ganon. Oo. Kasi syempre maalala ko ngayon, yung si Angara. Grabe. Parang minumino ito, no? Grabe. Gano'n na siguro ang ginastos. Kaya questionable yung, paano minomonitor ng COMELEC yung spend. Bakit hindi pinangalanan si Angara o di kaya si Villar? Exactly. Kaya si Enrique. Oo. Di ba si Teddy kasi niya talaga na walang kapera-pera, no? So ngayon, yung nabanggit mo nga, yung nakakagulat kasi biglang sa ngayon, lumabas yung Supreme Court ruling ba yan? Na i-remove na yung limit sa airtime ng mga kandidato sa TV at saka sa radyo. So, wala. The sky's the limit kung kano ang gagastusin ng mga actually, yung sinasabing cap na yon, provision nga siya dyan, para kahit papaano meron pa ring semblance na to level the playing field, di ba? Yun yung term. Pero kahit nga meron pang ganung provision na lulusutan, kung tatanggalin mo yun, wala na talaga. Yung mga walang pera, mga mahihirap, wala na silang boses doon sa pagtakbo doon sa sa gobyerno natin. So, siyempre, ang makabenepisyo kung sinong may pera, siya yung mas magkaroon ng maraming media mileage at exposure, no? At most likely yung name recall. So imbes na akala nila, yun nga, no, ginagawa nilang equal, no, na opportunity para sa kahit sinong gustong tumakbo, ay lalong pang mas mapapaigting, no, mas mapaghihiwalay pa yung mga may access sa pera at saka dun sa wala. So, ano yun yung magiging determinant kung sino yung mas magkakaroon ng exposure at magkakaroon ng advantage sa eleksyon. So, undue advantage siya, no? So, isa lang ito sa mga, tawag dito? Nakakagulat na mga, issuances ng Supreme Court, no? Yung pag-remove ng limit, tapos yung pagdedeklara nila na ang party list ay parang free for all na hindi lang marginalized. Nagtanong nga ako, meron na ba kayong, may lumabas na ba na balita tungkol dun sa kung talagang yung dineclare ng COMELEC na i-disqualify ay disqualified na. Or makabalik na sila in light of this Supreme Court decision na kahit hindi ka member ng marginalized basta nag-advocate ka lang. Parang wala pa, no? Wala. Yung Supreme Court ruling, ano pa yon? Hindi pa siya, kailangan, ang COMELEC pa rin naman talaga magsasabi kung sino ang pwede.
tumakbo o sino hindi pwede tumakbo. So, wala pa tayong hindi balita ngayon kung pa. nakakabalik na ba yung mga sinasabing fake party Sa list. pagkakalam ko, wala pa akong narinig na sinabi ng COMELEC. So, kailan kaya nila yan ipalabas? So, nakaboto ng mga tao. Oo. Oo. So, namang manalo po yan. Oo, at ano yun, disenfranchisement. Oo. Kung ganun. Oh. So, yan, no? Kana mga higala nyo, ang mga issue nung kami COMELEC, no? Nga gipang bali man itong iyahang mga earlier nga mga ingon siya nga na aday reforma sa election system, pero sa man ang nahitabo nga gibaliktad man noon niya ang mga desisyon, no? Tungod aning mga Supreme Court ruling. So, tingin ba natin yung dahil ba to sa may hand ba? Yung sino bang ang nagpapagalaw dyan sa ating Supreme Court? Paano kaya yan? No? Siyempre, wala tayong kumbaga, matuturo directly, no? Pero nakakapagtaka lang kasi, bago sa desisyon na ito, consistent naman yung Supreme Court, no, yung mga previous na Supreme Courts, doon sa pag-uphold na dapat marginalized and underrepresented ang party list, no? Dahil syempre matagal na pinag-uusapan yung issue na yan, no? At matagal na yung nasa korte. So ngayon lang, with this decision, ngayon lang parang tinanggal ng COMELEC yung ganoong restriction. So pwede mong isipin, sino ba ang mga sino ba ang makikinabang, no, dun sa ganitong klaseng desisyon, no, among dun sa mga party lists that were given kumbaga a second chance, no, to participate in the elections. Tapos may pinalabas pa ngayon si si Chairman Brillantes na magre-resign na daw siya. Kasi Nag-resign na nga ba? O magre-resign pa lang? Magre-resign daw siya. Parang pinalabas na niya yung hinaing niya. Kasi he wanted reforms daw in the COMELEC. Pero bakit daw parang ang Supreme Court, no, ang parang binabaliktad yung mga gusto niyang mangyari na reforms, no? So ano na ba? Ano kaya kadamahan? Hindi, kung talaga magre-resign siya, ibig sabihin niya, yung sinasabi ng kontradaya na palpak, totoo talaga, no? Kasi kahit sa mismo, inaamin na niya, no? Magre-resign siya na hindi niya nagagawa yung kanyang, dapat gawin dyan sa, naayusin yung eleksyon sa ating bansa. Tsaka question pa rin kung may reforms nga ba talaga na nagawa si Chairman Brillantes, no, sa COMELEC mula nung bago po niya. So, siguro sa atong pagbalik mga higala, no, ato ng hisgutan pa. Ayaw ka mo pagbiya, mabalik kami human lamang ning pipila ka pa. Ligan o tinuod nga magdala sa tingog sa katawhan nga eleksyon karong umaabot na Mayo 13. Kauban gyapon nato mga higala ang si Professor Aya Ragrario sa UP Mindanao o si Mr. Kim Gargar ang national spokesperson sa Kontra Daya. So diri na ta sa hisgutanan so yung so, ibig sabihin ba, yung na-identify natin na pinaka-mabigat na dapat sa tingin natin pagtuunan ng COMELEC sa ngayong election? Masasabi ba natin itong automated election system? Well, mabigat siya na usapin, no? Pero syempre, hindi lang yun yung... Teka. Ay, sorry. Mabigat siya na usapin, no? Yung automated election system. Pero syempre, hindi lang yun yung usapin, no? Hindi naman siya usapin ng kung ano yung pinakakailangang tuunan ng pansin ng COMELEC dahil yung monitoring rin ay responsibilidad rin ng COMELEC, no. So yung mula sa simula ng election period hanggang sa final na pag-count ng mga boto, maraming mga issues na pwede pang i-improve ang COMELEC. Pero yung AES kasi ay sistema na madaling i-correct, no? Nakikita natin, ginagamit na siya sa ibang bansa at nakikita natin na epektibo talaga siya sa ibang bansa. So, at kontrolado ng COMELEC, no, kung paano siya i-improve. It's in their power to
it's in their power to do so. So, nakakapagtaka kung bakit hindi sila nagre-responde doon sa mga ganong rekomendasyon. So, ano yung mga dapat nating bantayan, no? Yung mga posibleng mangyari sa araw ng botohan. Ngayong gagamitin na naman natin uli yung mga PCOS machines. Sige. Mahirap kasing mahirap sabihin na baka ang mangyayari papaasahin natin yung mga botante, no, na meron pa tayong makukuhang parang improvement din nung 2010 para dito sa 2030 election. Kasi yun nga, dahil hindi ginawa yung mga recommendations para ma-improve, so it's the same palpak. Ang siguro ma-ensure na kahit pa paano, yung mga gusto nating iboto talaga, na yung boses natin, yung dadalhin yung boses natin, ay ikampanya natin. No? Kasi kung halimbawa malakas talaga sa isang taon, halimbawa, yung isang kandidato, at matatalo siya doon base sa kalalabasan ng makina, no? Makikita mo agad na may dayaan dito. Kasi kung mga tao naman ay talagang malakas yung kanilang suporta doon sa isang kandidato, pero hindi yun ang maipapanalo ng makina, no, yun isang indikasyon yun, no. Kasi nga hindi transparent itong automated election system tinanggal yung mga features para maging kahit papaano ma-ensure na accurate at precise. So best effort na monitor yung mga tao yung kanilang boto at kahit papaano ay siguro pabilang yung boto nila. Hindi ko nga masasabi kung paano mangyayari kasi nga makina hindi katulad ng manual, kasi ng manual makikita mo talaga, no, kada bilang andun makikita mo yung kamay na gumagalaw sa papel, no, sa board. Ito kasi hindi nakikita yung mga nangyayari sa electronic. So mahirap. Yung nga sa tanong nga dahil minsan inisip ko nga, may magagawa ba talaga tayo? Kung may ma-monitor tayong halimbawa mga problema on the day of the sa counting mismo, sa counting, hindi natin ma-ensure kung yung counting na yun ay tama. Pero at the same time, ay tama rin sinabi ni Kim kanina, no, na kung yung sistema o kaya yung ahensya ay palpak, no, talagang nasa kamay ng mga botante, no, yung kanilang pagmo-monitor at yung kanilang pagiging alisto, no, sa mga bagay na nangyayari sa kanilang mga lugar, no. For example, sabi nga ni Kim, sa simula pa lang ay alam na ng mga botante kung sino yung mga totoong kandidatong magsisilbi para sa kanila. Yun na yung kampanyahin nila, no. At kung naniniwala talaga sila sa plataforma ng tao, no. So kaya kung siya ay matalo ng mas tawagin na natin unscrupulous na mga kumakandidato, di nasa power pa rin din ng mga botante yung pagtanong, no, at yung pagbibigay ng mga ulat na sa tingin namin may dayaan na nangyari sa amin, no, dahil alam namin na malakas itong kandidato pero mukhang may anomalyang naganap during the elections. So yung power na yun ng botante from the campaign period of course extends until the election day itself, no? Kahit na alam natin na merong mga palpak, hindi naman yun ibig sabihin na huwag na tayong bumoto, no? Karapatan pa rin naman talaga natin bumoto, no? At kung may paniniwalaan tayong mga kandidato, duty natin na bumoto, no? Mag-cast ng vote para dun sa kandidatong yun. So, marami pa, on the election day itself, no, maraming magagawa ang individual voters rin to make sure na kahit papaano, no, ma-exercise niya yung karapatan niya na bumoto. Na, for example, pumunta na siya sa mga presinto ng maaga, no? Like nung 2010 elections kasi, nagka-problema sa usapin ng time. Maraming hindi nakaboto na ubusan ng oras. No? So, and aside from that, nagka-problema rin kung paano i-operate yung machine, kung paano i-shadean yung mga ballots, ganun. So, dapat alam na rin ng mga botante kung paano yung proper na pag-shade ng mga ballots. At alam niya kung ano yung gagawin doon sa machine, no, para
para maipasok talaga yung balota. No? And syempre, aside from that is yung pag-go through ng process na paglagay ng indelible ink, etc., no, para ma-ensure na walang mga flying voters, yung mga madalas nating problema ng mga flying voters na ganyan, no. And even after voting, pagiging mapagmatsyag, no, at sa kanilang mga presinto, dahil dapat alam ng mga botante na bawal ng mga panya sa presinto, no. Bawal na rin ang mga taong armado sa presinto, maging sundalo man yan, o pulis, o goons, no, o private army. So, yung mga ganyan na pwedeng gawin ng mabuti na mention individual, yun, no? Kasi nangyari yan yung 2010 elections. Isa din ako sa nag-cover kasi ng mga, syempre nag-cover ako noon. May nangyari na dito sa, recorded particularly in Paquibato area, na may mga military na mismo na doon sa presinto, nagdi-distribute sila ng mga flyers kontra sa mga party list, no? So, sila mismo, no, nandun sila na kampanya against sa mga negative campaigning. Negative campaigning ka tawag. So, nangyari ito sa Santa Cruz, no? Tsaka dito sa Paquibato area. So, bawal yun. Bawal, oo, syempre. Pero, yun nga, kahit na alam natin na bawal, alam natin na sa mga, lalo na sa mga tinatawag na malalayong lugar, no, madalas yun mangyari. Kaya hindi talaga, mahirap asahan, sa ibang mga lugar, mahirap asahan yung mga taong dapat nag-i-ensure ng seguridad natin, na sila mismo yung mag-i-ensure ng seguridad natin sa eleksyon, kagaya nung kinento mo, na yung tipong yung mga mismong ahente ng estado, sila yung nag-engage in electioneering, which is wrong. So, kahit na nakakatakot yung ganung klaseng presensya, no, talagang ine-encourage namin ang mga botante na maging mapagmatsyag at i-report yung mga ganyang insidente sa kontradaya, no, at sa ibang mga poll watchdogs, no. Kino-compile namin yung mga reports na dino-document, no, at gumagawa kami ng mga steps even after the elections to make sure na ma-monitor yung mga kaso na ito, no. Ang nagiging problema is that as with most election-related incidents, walang nangyayari kapag kahit mag-file ng kaso. No? Yung pinakasikat nga dyan is yung Maguindanao Massacre na talagang grabe ang naging epekto. Kahit yun, hindi na, wala pa rin, justice delayed pa rin siya. No? So, nasa gobyerno ni Arroyo pa rin, ni Aquino rather, no? Yung duty na to be able to prosecute these cases fully, no? Ang problema hindi yun nangyayari, no? Kaya rin siguro na nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga trapo to continue with yung mga dati nilang kinagawian. So parang bang as things are, parang nakikita ko na parang napaka-helpless ng mga voters. Helpless tayo against dahil may PCOS machine. Parang wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Wala tayong magawa para mag-correct man lang or ma-ensure man lang na tama kasi makina yung nagka-count sa mga boto natin. Tapos, yung senaryo parang kahit wala man tayong magawa pero sige pa rin ng sige para at least man lang meron tayong panghawakan. Importante sa kontradaya, in-encourage namin. I-document natin yung hard evidence. Kailangan natin yun. Kasi after ng election, hindi matatapos yung problema sa election. Pagkatapos ng election, kailangan natin itong tutukan. At kung pwedeng mag-file tayo ng kaso, kung sa COMELEC man yan, or kung sa Smartmatic, or kung sino man ang dapat kasuhan, kailangan natin ng ebidensya dyan, hard evidence. Kaya nga, yung mga tao, kailangan i-record nila ito at kailangan i-report
Kasi baka kung idagdag natin yan sa mga problema ng 2010 elections, tapos makadocument na naman tayo nitong 2013, malay mo sa susunod na election, wala na talagang PCOS machine dahil sa dami na ng mga reklamo. No? Sige, so, sige mga higala, no? Seniors naman itong kauban sa PCOS Lawak. Mag-break on kita for pipila ka commercials. Babalik kitang madamang meaning pipila ka pahinga. Mga higala. Okay, so, dali na lang ta mga higala, no? Sa itong pagpadayon, kaya ito man ito gisgutan ganina ang kamahinungdanon, no, sa pag-report gihapon, no, sa kung sa may kung doon na tayo makita ng mga irregularities, to, patong mga dili maayong paghitabo panahon sa election, panangitan lang kanang dili ka boto kay wala inyong ngalan dito sa mga listahan o nya dili ka boto tungod kay nadugay pa dito ang BI tungod po sa kadaghan sa mga moboto sa isa ka presinto o nya nadugay kay malfunction ang mga PCOS machines ana nga mga problema. So ang ato na lang importante gihapon nga ma-dokumento siya para at least natay ebidensya. So, siguro ito pa ko tanan ng atong mga guest, si Ma'am Aya sa Contradayo. Paano ba natin, ano bang dapat gawin? Saan ba tayo lalapit? At how do we report? Ano ba ang sistema ng reporting natin? Meron ba tayong hotline dyan na pwedeng kontakin? Or meron ba kayong nakatalaga ng mga personahe in polling precincts para magbantay dito. So, bali yung Contradaya ay it's being run by volunteers, no? So, kung meron mga gusto mag-volunteer po dyan, you are very welcome to join us. May website kami, contradaya.org, no? Sana mag-tune in yung mga listeners ninyo tsaka yung mga netizens diyan, no, para sa aming mga periodic updates. Tsaka may Twitter tayo na Contradaya, one word. Yung Contradaya, magkakaroon siya ng hotline. I'm not sure kung yung website ay updated na yung mga information doon. Merong hotline, cellphone number, landline, i-announce yan nasa website. Tapos kung may local pa nga na center, no, Contradaya Center, like dito sa Southern Mindanao, mas maganda na ilagay na rin yun sa website para yung mga gustong mag-volunteer, alam nila kung saan magre-report or kung saan pwedeng mag-volunteer o sinong pwedeng tanungin. So siguro tingnan muna nila yung website contradaya.org at gagawin namin na as much as possible na kumpleto yung information doon. At kung mayroong comment siguro, kung point para ma-improve pa yung reporting, pwede welcome din yun na i-report ng mga listeners. Siguro rin baka pwedeng mag-quick rundown lang tayo kung ano yung mga dapat bantayan. No, para ma-recognize ng mga botante ano yung mali na pala yung ginagawa ng BEI, ano yung mga usually dapat bantayan ka on election day. Sige. Bale, on election day, yun nga. Alam natin na yung mga tao na lang dapat sa loob ng polling precinct ay yung mga bumuboto at yung BEI, no. Walang magka-campaign, walang mga armadong tao. Yung question pala ng mag-assist sa mga persons with disabilities. Oo. So, ayun, and aside from pwede that, sila. Syempre pwede sila, no? Pero dapat, isa lang, yung kasama nung person with disability. Kasi may nangyari kasi yung may isang assistor sa mga hindi marunong magsulat ng mga voters, especially dun sa mga, nangyari to sa North Cotabato, Magpet, na yung assistor sa mga botante na hindi marunong magsulat, sila mismo yung sila yung sariling boto nila yung... Oo, tapos parang commanded, diba? Parang inano na rin nila yung botante na yung botohin yung mga kandidato nila. So, may nangyari na gano'n. Dapat usisain kung yung tao na yun na kumbaga nag-take advantage dun sa posisyon niya na yun, kung ginagawa niya ba yun para sa sarili niya o baka naman ay meron siyang merong kandidato, no, o meron siyang connection sa isang kandidato kaya ganun yung nangyari, no.
Dapat i-report yun. Dapat Hindi ka i-report dapat yun. i-persuade ng ninuman. Hindi. Dapat independent ka na ikaw mismo yung kaugalingon mong kagustuhan ba, sarili mong na yun talaga Oo, ibubuto. mismo. Kasi karapatan yan ng bawat Pilipino, no? Nasa demokrasya pa rin naman tayo eh. Kaya nga, katulad ng sinasabi mo kanina na mawawalan na ba tayo ng pag-asa? Syempre hindi. We are still a democracy. And therefore, ay yung power pa rin ay nasa tao. So, yung pagiging mapagmatsyag sa eleksyon and after elections, no, is our duty. Yung mga, sige. Dagdag ko lang kasi totoo lang, yun nga ang tanong, nasa demokrasya pa ba tayo? Given na itong kapalpakan ng eleksyon. Yun na yung magiging tanong ngayon ng mga taong bayan. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Professor Sakio. So sa tanong na makakasiguro ba tayo no na ang eleksyon ngayon ay malinis, credible, at saka yung siya talagang magdadala ng tunay na boses ng mamamayan. Sa tanong na yan, parang anong sagot dyan? Tayo na lang ang sisiguro. Oo. No? Mas ganun pa. Oo. Ako, dahil nga sa nabanggit natin na kakulangan nitong eleksyon, natural lang na yung mga tao hindi sila magbibigay ng 100% no, na pag-asa dito sa eleksyon. Para kayong mga pagbabago na gusto nilang mangyari sa ating bansa, no, sa ating mga bayan, ay mangyayari nga. So, natural yan. May expect na talaga yung mga tao ay magbibigay ng 100% support nga dito sa eleksyon. Gusto ko lang siguro padagdagan din sir kung ano pa ba yung mga dapat na-look out yung mga botante natin na para makikita nila na ma-recognize nila na mali yun na mga pangyayari sa loob ng mga polling precinct. Sana yun yung may mga bawal ang mga uniform. Bawal ang mga armed uniform na mga tao. Ano ba? Ang hahawak lang dapat ng forms, nung balota, rather, ay yung BEI, tsaka syempre yung botante. Walang ibang dapat humawak sa kanya o maglagay ng kahit anong marka. Napaka-importante, yun nga, yung PCOS machine, napaka-specific niya, no, sa pagbasa ng mga marking. So, yung botante rin dapat siguraduhin niya na walang ibang mga sulat, no, o kahit anong marks doon sa balota bago niya tanggapin. At syempre siguraduhin niya na maayos yung pagka-shade doon sa mga gusto niyang botohin at huwag lumabis doon sa prescribed na bilang ng mga ihahalal. For example, sa party list, isa lang yung shade na circle. No? Kung lampas sa isa, hindi na siya mapabasa ng machine at hindi na yun mabibilang bilang boto. So, ayun yung para sa mga botante lang. Pero, siguro yung may mga mahirap na bagay na bantayan, siguro sa mga poll watchers na lang din yun, no? Mas maganda mag-volunteer sila as poll watchers. Kasi for example, halimbawa makikita mo na i-reinitialize pala yung, hindi pala pwede daw yung tawag dito, i-reinitialize ba yun yung PCOS machine? Yun ba yung I-restart. Restart? Bawal ba yan, sir? Hindi ako sigurado kung nasa rules talaga yan ng PCOS. Pero, siguro ano natin, may yung sa website naman nakalagay doon yung guidelines, yung 10 important guidelines na baka pwedeng hindi ko na isa-isahin. Basahin din nila doon. But ipamahagi nila din sa mga kaibigan nila para mas maraming makakaalam doon sa dapat na bantayan nila sa darating na eleksyon. May balak po ba tayo magkaroon ng mga training sa mga poll watchers para at least ma-recognize nila yung mga hindi dapat mangyari sa loob ng mga... Ang alam ko sa iba't ibang parts ng bansa, may mga ongoing trainings at sa maganda siguro dito sa Southern Mindanao, maghabol pa rin tayo ng mga trainings kahit na malapit na talaga yung eleksyon. Importante yan. So, in the next few weeks, no, mag-start na kami mag-roll out ng mga poll watching related activities, no. Antabay na lang sila sa website kung gusto nilang mag-participate ng mga listeners ninyo. Alright. Ito meron ng
nirelay sa atin yung hotline. Sige. Banggitin ko na. 3 network naman ito, yung Sun, Globe at Smart. Okay. Sa Sun, it's 0932 0932. 524 Okay. 7757. Okay. Sa Globe, 0927 476 6017. Okay. Sa Smart, 0919 521 7160. So muna ang mga hotline nga pwede nila matawagan o ma-text sa mga report nila ng mga anomaly sa eleksyon. So, yung website is www.contradaya.org. Okay, so balik-balik ko na to ni mga higala, no, para i-announce din namin ito para sa mga listeners natin. At least ma-aware sila na kung may nakita silang mga problema, meron silang alam nila kung saan agad pwedeng mag-report. So, siguro ano na lang yung mga panawagan, no? Nga dapat yung mga mensahe na lang natin sa mga nakikinig sa atin. Siguro, hindi to ang huling time na ma-invite po namin kayo dito kasi I'm sure election na talaga. Dapat araw-araw. Dapat pag-usapan, marami bang dapat pag-usapan sa tungkol sa election. So siguro ano lang ito kanang tawag ani panugod lang ni mga higala. Sige, so bigyan natin ng siguro si Ma'am Aya tapos si Sir Kim sa mga panawagan natin. Sige, no, bale, alam natin, no, mula sa kasaysayan na yung eleksyon sa Pilipinas ay parating hindi malinis at parating questionable yung kredibilidad, no. At nakikita rin natin na yung parating na eleksyon ay parang ganun na rin yung kalalabasan dahil hindi natin din maaasahan yung Aquino administration dahil meron pa siya mga ibang pinagkakaabalahan, no, katulad ng pangangampanya para sa kanyang mga sariling kandidato, no? Pero kahit ganun pa man, wag naman tayo mawala ng pag-asa dahil meron pa rin tayong magagawa, no. In fact, yung tayo na yung may duty, no, na maging vigilant sa ating mga boto. Meron pa rin tayong magagawa bilang ordinaryong citizens ng Pilipinas sa pagboto at sa pagbantay ng ating boto. No? Kaya kailangan talaga natin maging vigilant na, now more than ever. Okay. Sa akin ay sa Contradaya din, yung mga pagbabago na gusto nating mangyari sa ating bansa, isang larangan itong eleksyon, no, na sana ay magamit natin itong eleksyon para maisulong natin yung mga kandidato na talagang magtataguyod ng mga gusto nating mga reforms sa ating gobyerno at sa ating bayan. So, ang importante, maliban pa sa bumoto tayo, importante na bumoto, ikampanya din natin yung mga tingin natin, mga kandidato na karapat-dapat, no, na umupo sa gobyerno. At maliban pa sa bumoto at mga panya, sa araw ng halalan ay maging magbantay tayo. Bantayan natin yung balota natin, bantayan natin yung eleksyon mismo. Mag-report tayo ng mga anomalya. So, daghan kay salamat, no, Mr. Kim Gargar, ang National Spokesperson sa Contradaya, at saka si Professor Aya Ragrahio, no, sa Contradaya, Southern Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Daghang salamat. Daghang salamat rin sa mga nakikinig. Okay. So, kadto mga higala, no, sa dagan sa atoang diskusyon, klaro mga higala nung bisan kining kamay kining katungod na lang sa matag ordinaryong buwan na ubuan nung katungod nga unta ang ilahang mga iboto, katungod nga madungog ang ilahang tingog, no, pinaagi sa ilahang balota. Murag daghan pagyug posible pagyud nga mahikaw kanila, no. So sa kahimtang karon nga daghag problematic, no, ang sistema sa eleksyon sa atong nasod. So dako ang tsansa nga kining mismong dinagidyot, no, gamay nga katungod sa katawhan mawala pagyud sa ilaha. So usay gyud ka kanang dapat pakigbisugan mga higala, no, nga
masiguro nato no nga bisan pa man atong tingog yun ang mapatik ya sa eleksyon. Katungod nato no ang usa ka limpyo unsa pa ba? Limpyo, masaligan, no? Patas o eleksyon nga tinuod nga nagdala sa tingog sa katawan. So naa sa atong mga kamot no ang pagsiguro nung isang unsa pa man no naghihapon tay maangkon nga kadaugan niining maong proseso nga gitawag og eleksyon. So siguro mga higala atangi kay dili lang kini ang primerong higayon nga magisgot kita kabahin sa eleksyon. Hapit naman gyud ang eleksyon mga higala siguro sa susunod nga mga adlaw. Ato ning permanente no ang paghisgot no sa mga issue ug mga angay bantayan sa umabot nga eleksyon. So ano man kita igong oras mga Juan of Juan, manamilit na kami kaninyo nining puntuha uban sa mga pulong sa matang karon sa atong katilingban aron maangkon ang atong mga katungod kinahanglan pa kini hisgutan, barugan o pakigdisugan. Kauban si Lucky Rodan sa Pikas Lawak kininyong inagad sa kanginan Chef Yel. Daghang salamat sa inyong pakiguban o kaayong gabi kanang